Mga kahuwan, panoorin ang video na ito upang alamin ang pinaka-latest na balita tungkol sa lagay ng panahon at bagyo update today. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na patuloy pa rin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, partikular na nga dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Habang yung bagyong si Krising ay lumabas na po ito kahapon at huli nating namataan na sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, 655 kilometers west ng Itbayat sa Batanes. At patungo na nga ito sa may katimugang bahagi ng mainland China. So inaasahan nga po natin na maaari itong maglandfall today or tomorrow po itong particular na itong si severe tropical storm Wipa. Ito po yung international name ni Bagyong Krising. At samantala naman, hanging habagat ang magdadala pa rin ng maulang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na po yung kanlurang bahagi ng Luzon, particular na nga itong Central Luzon, Ilocos Region, maging itong bahagi po ng Southern Luzon kasama na yung Metro Manila at yung western section po ng Visaya. Samantala naman, inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan, particular na nga sa nalabing bahagi ng Luzon at ng Visayas, maging sa bahagi ng Zamboanga Peninsula at gayon din sa may area ng Northern Mindanao at Caraga. Yung nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. Sa ngayon nga, wala tayong minomonitor pa na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero posible pa rin na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw o sa mga susunod na linggo dahil inaasahan nga natin na 2 hanggang 3 bagyo ang maaaring mabuo papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan nga ng Hulyo. So pangalawa nga po ito, bagyong Krising ngayong buwan. Samantala, as of 2 a.m. po, naglabas ng mga heavy rainfall warnings ang iba't ibang mga regional offices ng Pag-asa. Makikita po natin dito, naka-orange warning pa rin yung bahagi ng Zambales, gayon din dito sa may area ng Occidental Mindoro, habang yellow warning yung iba pang bahagi po ng Central Luzon at gayon din yung Southern Luzon. Yung Metro Manila naman ay naka-orange warning po. So kapag meron po tayong yellow, orange at lalo na po pag may red heavy rainfall warning ay posible po yung mga pagbaha o malawakang pagbaha, lalong-lalo na nga sa mga mabababang lugar. So ulitin po natin to, yung heavy rainfall warning, ito yung ating inaasahang magiging lagay ng panahon sa susunod na 2 hanggang 3 oras. Samantala, kung nais ating malaman kung ano yung magiging taaya ng panahon o magkakaroon ba ng malalakas na mga pag-ulan hanggang sa susunod na 3 araw, maaari po natin gamitin itong weather advisory. Ngayong araw nga, magpapatuloy yung malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga sa Zambales, Bataan, Pangasinan, Cavite, Batangas, at Occidental Mindoro. Samantala, inaasahan din natin yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga localized flooding sa nalalabing bahagi ng Ilocos Region, Benguet, gayon din sa Tarlac, sa bahagi din ng Pampanga, Bulacan, Rizal, kasama yung Metro Manila, Laguna at Oriental Mindoro. So ngayong araw po yan. Bukas naman, mababawasan na yung mga malalakas na mga pag-ulan. Wala na po itong Ilocos Region, pero posible pa rin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Pangasinan. Lalong-lalo na po, asahan pa rin natin yung mga malalakas na mga pag-ulan sa bahagi ng Zambales, Bataan at gayon din sa Occidental Mindoro, habang yung mga nalalabing bahagi ng Central Luzon, sa area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite at Batangas ay makararanas naman ng up to 50 to 100 na mga millimeter of rain. Ibig sabihin po nito, posible yung mga landslides and mga flash floods, particular na sa mga bahaging ito ng ating bansa. Pagdating naman po ng araw ng Martes, mababawasan na yung mga lugar na may malalakas na mga pag-ulan, pero asahan pa rin ng mga kababayan natin sa Pangasinan, gayon din sa may bahagi ng Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, na potential pa rin po, posible pa rin magkaroon ng mga localized flooding at malalakas na mga pag-ulan pagdating ng araw ng Martes sa July 22. So tingnan po natin, yung heavy rainfall warning, ito yung inaasahan nating malalakas na mga pag-ulan in the next 2 to 3 hours. Itong weather advisory naman po, ito yung ating inaasahang mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring maranasan, partikular na ng iba't ibang mga lalawigan, sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, sa lagay ng ating karagatan, may nakataas po tayong gale warning. Ito yung babala natin sa malalaking pag-alon ng karagatan. At delikado po maglayag yung mga maliit sa sakyan pandagat, maliit na mga bangka, partikular na sa mga baybayin ng Ilocos Norte. Kanlurang baybayin po ng Pangasinan, partikular na ito yung mga bayan ng Bolinao, Bani, Agno, Burgos at Dasol. At gayon din sa may Sambales at Lubang Islands dahil ito sa hanging habagat na pinalalakas nga ng Bagyong Krising na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon. So mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga maliit sa sakyang pandagat, partikular na dito sa mga baybayin ng mga nabanggit
na lalawigan.